So, yan po mga ka-farmers. Yan po. So, yung sukat po ng ating farrowing pen po mga ka-farmers, crate po, ay hello mga ka-farmers and welcome back to our next video. So mga ka-farmers, once again, good morning po sa ating lahat mga ka-farmers. And for today's video po mga ka-farmers, akin pong i-share po sa inyo mga ka-farmers ang ipinagawa po nating farrowing pen po para po sa ating mga alagang baboy na inahin po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, so itong nasa likuran ko po ngayon mga ka-farmers ay ito po yung ating farrowing pen para sa ating mga alagang inahin po mga ka-farmers. So nakapagawa po tayo ka-farmers ng 3 piraso. So kasi 3 piraso po yung ating mga inahin ka-farmers. So pinagawan po natin sila ng kanilang sariling farrowing pen. No? So para hindi po sila masyadong maging malikot mga ka-farmers, para hindi rin po masira yung ating munting kulungan mga ka-farmers. So yan po sa ating likuran po ka-farmers, 3 po yan ka-farmers. So isa, dalawa, tapos dun sa likod po yung isa po mga ka-farmers. So ang materialis po na ginamit lang natin dito ka-farmers ay mga kabilya lang po mga ka-farmers. So yung laki po ng ating kabilya mga ka-farmers ay 10mm at saka 12mm po na kabilya po mga ka-farmers. So yan po mga ka-farmers. So mayroon na po tayong paglalagyan po ng ating mga inahin po na baboy mga ka-farmers. So ang gagawin po natin dito ka-farmers ay pipinturahan po muna natin ito ng red lead bago po natin i-install po doon sa ating pen po ng mga baboy po natin mga ka-farmers. So pagkatapos natin mapinturahan ito mga ka-farmers, tsaka na po natin ilalagay po doon, ito lilipat, tsaka ibabaon po natin ito ka-farmers yung kanilang paahan po mga ka-farmers. Atin po yung ililibing nang sa ganun hindi po nila maangat po mga ka-farmers. So papakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung detalye mga ka-farmers. Let's go. So mga ka-farmers, ito po yung kanyang pintuan ka-farmers. So tatanggalin lang po natin itong lock ka-farmers. Yan po, tatanggalin lang po natin ito, tapos pwede na po yung nating ma-open ka-farmers. So yan po, ito po yung kanyang pintuan bali ka-farmers. Yan po yung kanyang pintuan. So yan po. So pag ibalik lang po natin ka-farmers, angat lang po natin, saka para malak po atin po ito po yung magsisilbing lock po niya ka-farmers, para hindi po mabuksan ng ating inahin. So ganun din po sa iba ka-farmers. Yan po. Yan, may lock po tayo dito ka-farmers. Tatanggalin lang po natin, tapos yan po. Pwede na po mabuksan ka-farmers. Yan, so nilagyan lang po natin ng tubo ka-farmers. Ito po. So nilagyan lang po natin yan. Yan po yung nagsisilbing bisagra po natin ka-farmers. So yan mga ka-farmers. So update ko po kayo sa susunod mga ka-farmers pag na-install na po natin yung ating farrowing pen. Kasi yung ating pen sa mga baboy mga ka-farmers ay kailangan pa po natin i-extend para mapuringan po natin yung kanyang extension.
bago natin po mailagay po ito ka-farmers. Ayan po. So yung mga paa po nito mga ka-farmers, ito po bali silbi yung kanyang haligi mga ka-farmers ay mga 12 mm po na kabilya mga ka-farmers. Ayan po. So bali ito yung bandang uluhan po ng ating baboy mga ka-farmers. Tapos ito yung magsisilbing kanyang harang. Ito nasa ibabaw ka-farmers. Tapos bali doon po yung kanyang puwitan mga ka-farmers. Tapos mga ka-farmers, kung mapapansin nyo po mga ka-farmers na dito po banda ka-farmers, ayan po, dito po banda mga ka-farmers ay hindi na po natin diniritso po ang kanyang paahan, kasi pag may biik na po yung ating inahin mga ka-farmers ay hindi po makasagabal sa ating mga biik yung paahan dito ka-farmers, kaya atin pong tinanggal ka-farmers para diretso po yung kanilang labas-pasok po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, napakalaking tulong po nito ka-farmers, so para sa ating baboy. So ito lang po yung ating nakayanan mga ka-farmers. So kasi ito lang po yung bali medyo mura-mura po na pagpapagawa po ng farrowing pen po mga ka-farmers, kasi pag yung farrowing pen po talaga na yung gamit nila po ay tubo ka-farmers, ay naka-inquire po tayo ay mahal-mahal po kasi ka-farmers, aabot po ng 4,500 to 5,000 yung presyo mga ka-farmers. So dito ang nagasto lang po natin mga ka-farmers ay umabot lang po ng 3,500 mga ka-farmers. So including sa labor ka-farmers, kasi isang araw at kalahati po nilang nagawa ito, tapos 2 tao po mga ka-farmers ay mga umabot lang po ng 2,000 mga ka-farmers yung ating labor dito ka-farmers sa pag-welding. So all in all mga ka-farmers, gumastos po tayo dito mga ka-farmers ng 5,500 po mga ka-farmers. So kahit ganito lang po ka-farmers ay sobrang laking tulong na po nito mga ka-farmers para sa ating mga alagang baboy ka-farmers, upang mabasbawasan po yung kanilang paglilikot sa ating kulungan ka-farmers. So napakalaking tulong na po nito ka-farmers, kahit kabilya lang po mga ka-farmers, at least meron po tayong farrowing pen. So hindi naman po pipili yung ating baboy ng kanyang farrowing pen po ka-farmers, kasi ikukulong po natin yung ating baboy ka-farmers at wala po siyang option. Yan po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, bago po ako magtapos mga ka-farmers, ako po muli mga ka-farmers ay taos puso pong nagpapasalamat po sa inyong lahat mga ka-farmers, sa walang sawang suporta nyo po mga ka-farmers, at sa laging panonood nyo po sa mga video na aking ina-upload po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, kung may mga tanong po kayo mga ka-farmers, i-comment nyo lang po sa ibaba mga ka-farmers, at atin pong taos pusong sasagutin ang inyong mga katanungan mga ka-farmers. So mga ka-farmers, that's it for today's video, and see you in our next vlog. Daghang salamat. Bye bye.